Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Ay sinikap talaga natin mga kaibigan na makapag-vlog tayo kasi medyo ang daming bisis na tayo hindi nakapag-vlog mga kaibigan. Kahapon po ay medyo masaya tayo kasi may nagpunta rito na pagbigyan natin. Alam nyo naman mga kaibigan, pag may mga sobra talaga tayo, talagang hindi tayo makahindi po. Sa bago natin materialis mga kaibigan, baka mag-umpisa tayo sa ano po, January na mga kaibigan, January 2nd week siguro yun. Kasi ang national ay ano yun, January, February born ba yun? January hanggang March ba yun mga kaibigan, nakalimutan ko po. Ito kasing pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay itong tungkol sa ano, simpleng tanong lang naman ito mga kaibigan, talagang panggilid-gilid boys lang po. Sabi siya na nagtanong sa akin mga kaibigan yung maglaban tayo ng manok, painumin ba talaga natin ng tubig? At ilang bisis ba o gaano karami mga kaibigan? Sa mga ganyang klase mga kaibigan, usapin po. Nagdepende kasi liyon mga kaibigan kung anong sinasalihan mo. Derby ba o ulutan lang, pero sa derby mga kaibigan ay talagang ano yan, talagang may nahabol ka na timbang po. Depende lang yun mga kaibigan kasi pag ang manok mo ay sweater o roundhead man, magkaiba yun mga kaibigan. Pag sweater naman, pinipiga natin yun. Kailangan talaga empty yung manok mo. Kaya ang iba dyan mga kaibigan ay kunin lang po sa ano, para safe ka, 35 grams lang mga kaibigan. Pero nagdepende mga kaibigan, yung medyo may ano na talaga, may experience na, kunin lang mga kaibigan, 80 ang layo po. Ang iba, 100 pa nga mga kaibigan Siguro magtaka tayo dyan kung paano nila kinuha yung mga kaibigan kasi ang manok naman pag video talagang masyadong pinipiga mo. Talaga wala nang lakas siguro mga kaibigan, depende lang yun sa diskarte mga kaibigan pag medyo magaling na yung handler po. Pero pag mga roundhead talaga mga kaibigan talagang may mga ano yan, bulto katawan yan. Hindi mo yan hindi mo yan pigain mga kaibigan, talagang may laman po. Hindi katulad ng mga sweaters na kunti lang ibigay mo, 5 grams lang tapos hindi pa pinapainom ng tubig. Totoo yan mga kaibigan. Kasi mag-iba ang galaw ng roundhead po. Alam naman natin yung mga kaibigan. May nagtanong sa akin mga kaibigan, boss, kung process. For example lang, sweater roundhead, paano yan, ano daw? Depende na lang yun sa manok mga kaibigan. Malalaman mo naman yun mga kaibigan kung ano siya, saang side siya po, sa sweater o roundhead. Kasi pag mag-kondisyon tayo ng 21 days mga kaibigan, ibitaw natin yan mga kaibigan Pag yan mo, pigain mo, pag video walang palo, balik mo sa mga kaibigan. Talagang hindi mo masyado po, kasi nagdepende kasi yun sa handler mga kaibigan. Pero pag mga ulutan lang, katulad natin, mga gilid-gilid boys lang, ay talagang po, sa akin dyan mga kaibigan, nagdepende pa rin sa manok mga kaibigan. O sa akin mga kaibigan, anong klaseng manok, sweater man yan o maroundhead yan. Pagpunta tayo ng sabungan mga kaibigan, 4 hours before magpunta tayo, painumin natin ng isang dip lang po. Kasi ang tanong niya, painumin pa ba daw? Sa akin, painumin, pero isang dip lang po. Pero nagdepende din yun, mga kaibigan, sa panahon po. Pag nakita natin medyo maulan yung panahon, medyo mahangin, may moisture yun, pwede na hindi pa painumin po, lalo na pag manok natin ay sweater po. Pero pag medyo roundhead, mga kaibigan, painumin talaga natin para hindi mapunan yung pagkabulto ng katawan ng isang manok. Kasi pag ang roundhead, mga kaibigan, talagang wala mga palo, short ang palo po. Ang sweater naman mga kaibigan, pag medyo busog sila, ay hindi lumalabas yung mga relintis na palo po. Kaya tayo bilang mga gilid-gilid boys mga kaibigan, kiramdaman din natin yan. Marami naman dyan sa social media mga kaibigan, makarinig ka ng anong klase mga vlogger dyan, di ba? Pero pag sa atin, ulutan lang. Sa akin mga kaibigan, medyo i-control din natin yung tubig mga kaibigan. Pag-control tayo dyan, mag-upisa ka 3 days before the fight ko, huwag mong biglain mga kaibigan sa oras ng laban hindi mo na painumin, ganun. Painumin mo lang mo pa rin mga kaibigan, pero control ba, mga 3 dips lang, pagkatapos kumain 3 dips, inamugan 4 dips, tapos ka sa hapon, alas 2 ng umaga, alas 2 ng hapon, painumin mo mga 2 dips, depende lang kasi yung sa handler mga kaibigan, sa nakita niya sa kilos o obserba niya sa kanyang manok po. At saka nagdepende talaga yun sa bloodline mga kaibigan. So, pag sweater mga kaibigan, ang manok po talagang sa akin po kahit sweater mga kaibigan, pagdaling ko na sa sabungan po, painumin ko yan ng isang dip lang mga kaibigan ng tubig po. Kung sakasakaling medyo mainit ang panahon o painumin talaga natin. Pero kung medyo maulan, ganon, pwede yung sa
dulo lang ng ano mga kaibigan, dito mo, daliri mo, basahin mo, ilagay mo sa dila niya. Para medyo may mga palo talaga yung manok natin. Katulad natin mga kaibigan. Yung manok natin, golden boy to. Mahirap yun mga kaibigan, pakainin mo. Di katulad ng kaibigan ko dyan sa ano. Dito lang sa Panglao mga kaibigan. Ang manok niya mga kaibigan, bago niya dalhin sa bungan, pakainin mo na, painumin pa ng tubig. Nanalo naman mga kaibigan. Depende lang kasi yun Mahirap naman mga kaibigan pag pinakailaman mo yun Hindi kayo mahinto sa ano dyan mga kaibigan, irgo po kasi may kanya-kanya tayong ano mga kaibigan, may kanya-kanya tayong paniniwala po. Katulad ni Jinjin Arayata mga kaibigan, yung may-ari ng bulik, ano ba yun? Yung Jinjin yun. Iba din sa kanya mga kaibigan, talagang pinapakain yung manok, pinapainom ng tubig po. Depende lang kasi yun sa may-ari mga kaibigan. Sa atin naman, talagang naano natin yan sa mga Amerikano, sa tulad na sa mga makikita natin sa social media, pag sweater, pinipiga, ginugutom. Hindi naman masyadong gutom mga kaibigan kasi yung tinatawag nating holding ratio po, pitik-pitik na po mga kaibigan. Sa mga derby mga kaibigan. Pero sa mga ulutan lang po, talaga painumin natin yung tubig. Kahit isang dip lang mga kaibigan, isang ano lang po, bago natin dalhin sa sabungan, mga 4 hours po. Talaga painumin natin yung, ako dati mga kaibigan, medyo nalilito din ako dyan kung painumin ba ng tubig o hindi po kasi may mga kaibigan tayo na hindi na painumin ng kunti, mga ganun. Hindi talaga natin maano mga kaibigan, pero experience yan mga kaibigan. Bago nyo dalhin sa sabungan, painumin mo ng isang dip lang po. Isang dip lang. Tapos, kasi mga kaibigan, itong mga klaseng tanong kasi, painumin pa ba o hindi? Nagdepende kasi yun sa observasyon mo mga kaibigan. Pag tingin mo sa manok ko, medyo siya, basa siya or huwag mo nang painumin mga kaibigan. Painumin lang, isang bisis lang, ganun. At saka yung iba nga mga kaibigan, hindi pa kainin po. Lalo na pag sweater. Hindi na pakainin mga kaibigan. Pagdating doon sa example mga kaibigan, ang fight mo ay 2 o'clock. Hindi na pa bigyan ng pagkain mga kaibigan. Pitik-pitik na lang crack corn o pilit man. Kasi yung crack corn mga kaibigan or pellets man, lalo na yung popcorn mga kaibigan, yung sinasabi nila. Ang iba doon mga kaibigan, pag sweater po, popcorn. Kasi yung mga kaibigan, pumuputok yun sa ilalim. Yun ang hihigop ng moisture mga kaibigan. Tapos maipot sa manok. Talagang wala talagang walang tubig talaga sa loob mga kaibigan kasi napakakontra po sa sweater yung moisture mga kaibigan, lalo na pag medyo basa sila talagang mawala yung palo na isang manok po. Ako mga kaibigan dati, ito naman sa atin mga kaibigan, naririnig din natin ito sa social media mga kaibigan, sa mga YouTube, ganun. Pero totoo yun mga kaibigan kasi kahit ulutan lang yung nilaban ko, dati try ko yung mga kaibigan na medyo konti lang binigay ko sa umaga. Tapos mapitik-pitik na lang, walang tubig. Talagang nakita ko talaga mga kaibigan na talagang pupalo talaga yung manok natin mga kaibigan. Lumalabas talaga yung pagka-sweater nila po. Pero itong swerte tayo nito, itong nakuha nating golden boy po sa red. Medyo iba ang laro niya mga kaibigan. Talon-talon. Pero pag maka-timpo mga kaibigan, talagang dik-dik ka talaga mga kaibigan sa palo at saka ang lakas sa baba po. Yun ang napakaganda mga kaibigan. Maliban sa medyo magagandang manok yung golden boy, may mga palo talaga. Kaya naisipan kong kumukuha ng Shilton. Itong Shilton naman mga kaibigan, kung may research nyo to, may laman na rin itong Allen Roundhead po. Totoo yan, may nag-comment sa akin na itong Shilton ay Allen daw. Hindi naman mga kaibigan, may dugo lang siyang Allen po. May napasok na Allen sa kanya po, pero original talaga nito mga kaibigan, Shilton talaga, pero may nakapasok lang na dugo na Allen po dahil sa breeder, isang breeder po. Kaya maganda ito mga kaibigan, itong Shilton po kasi mailag, mautak talaga siya mga kaibigan, lalo na pag by cross to sa mga sweater po. Nako, kaya naisipan ko mga kaibigan kasi pag may mga kumukuha sa atin dito ng mga golden boy, baka makaisip din sila mga kaibigan, kuha tayo ng roundhead kay Busing, di ba? Sa atin naman dito mga kaibigan, nako, pagpresyuhan lang po, nako. Ang layo natin dyan sa mga dyan mga kaibigan, mga big time kasi ang iba sa atin gilid-gilid lang tayo, kaya maintain tayo sa presyo natin mga kaibigan para makapagbigay din tayo, mga barkada lang ito mga kaibigan, pang barkada lang talaga, pang gilid-gilid boys lang. Kaya sikapin natin mga kaibigan, pinupurga ko na po yung medyo ang naparis itong mga babae nitong Shilton mga kaibigan. Itong Shilton medyo may kalakihan po, tsaka matataas na manok, white leg, wine red mga kaibigan.
Pero ang mga inain mga kaibigan, medyo regular lang, parang mga Boston din ang nila mga kaibigan, ang hugis ng mga katawan, hindi sila malalaki po. Eksakto lang sa sukat, kaya medyo pag may kasa natin dito, talagang magaganda po yung mga lumalabas mga kaibigan, ang mga pure Shilton na po. Magpili ako dito mga kaibigan, makapalabas tayo ng 10 lalaki, pilian natin yan para sa mga kung sino mo yung mag-avail po. Automatic na yun mga kaibigan. Pero sa atin, magtira din tayo na yung mga pinakamaganda talagang pormahan para gawin natin broadcast sa next season na naman mga kaibigan, pati mga babae po. Kasi magamit talaga natin ito bilang isang mga Pilipino mga kaibigan. Kasi sa laro natin dito mga kaibigan ay long knife eh. Kailangan talaga ng mga saltada, may mga ilag. Tapos lalo na pag may cross to mga kilso, sweater. Mas maganda sweater mga kaibigan para gumaganda sila po ha. Itong Shilton naman mga kaibigan, maganda naman po pero lang sila, medyo malalaking manok po. Mahaba yung buntot nila po mga kaibigan. At saka white feet. Itong nakuha natin mga kaibigan, talagang typical na round head po na white feet, wine red, at saka mga kaibigan, medyo bilog yung ulo mga kaibigan, lalo na yung mga babae po. Bilog yung mga kaibigan, pero sa mga hulma ng katawan mga kaibigan, maganda po. Para din mga pormahan ng mga Boston mga kaibigan. Kaya sa atin, abangan natin ito mga kaibigan. Sa akin naman ay kunti lang ipalabas natin kasi di natin malaman kung magpalabas sila ng hindi katulad ng mga golden boy mga kaibigan na pag binibreed mo halos lahat magaganda po. Pero nung dati mga kaibigan, na problema ako kasi ang mga lumalabas mga kaibigan medyo kasi kunti lang yung ginagamit ng babae, 3. Pero ngayon mga kaibigan, 4 po. Kaya marami tayong pilian mga kaibigan. Pero ngayon, 2 babae lang. Shilton Roundhead po. Depende na lang yung mga kaibigan kasi tayo naman ay pag mag-breed na ganyan, selection talaga. Yun ang pinaka-key sa lahat talaga mga kaibigan, selection po para pag medyo magtagal yung bloodline sa atin mga kaibigan, lalong gumaganda po. Next, selection ka kung ano yung mga pinakamaganda. Kung naman nagagamitin mo mga kaibigan, yung mga pinakamaganda din gamitin mo, breed the best to the best. Tapos, sa next na naman mga kaibigan, next season naman, magtira ka na naman ng magandang babae. Di, wala kang magkuha ka na naman ng ibang Shilton po. Yun ang yung matira sa atin, yun talagang mga maganda na pang-breed talaga. Yun lang po mga kaibigan, at tayo na may as a breeder mga kaibigan, yun lang palagi kong sinasabi mga kaibigan na talagang honesty mga kaibigan. Yun lang talagang susi mga kaibigan para pagkatiwalaan tayo sa ating mga kaibigan po. Kasi ilang bisis na ako dyan mga kaibigan na pag isang breeder, nakita mo talagang totoo yung isang breeder at saka may malasakit sa kanilang mga mga kaibigan, kliyente, customer man. Pwede madali silang makontak po, tanungin. Kasi pag mag-breed tayo mga kaibigan, katulad ko, nakakuha ko dun sa mga kaibigan, talagang tatanungin ko mga kaibigan kung ano ba dapat gawin, anong dapat i-cross, pero hindi na mga kaibigan kasi ako alam naman ako dyan about breeding po, kaya medyo alam na natin yung mga kaibigan na pag sweater ka, maganda talaga yan sa roundhead, makilso, ganun. Saka mayroon namang iba mga kaibigan na, kasi ang sweater mga kaibigan, kahit saan i-cross po, kahit sa mga off colors mga kaibigan, katulad ng mga bulik, gold, ako talagang nagdinik itong sweater mga kaibigan, lalo na itong golden boy po. Kasi ang golden boy mga kaibigan, ang gandahan po, talagang bulto yung katawan po. Yung ganito nila, kaya medyo malakas sila sa baba mga kaibigan. Kaya yun lang po, sana ay pasalamat tayo sa mga nag-avail sa atin, kumukuha sa atin na medyo mga kaibigan, huwag kayong mabahala kasi kung pinag-usapan mga kaibigan, honesty lang, talagang nandyan po, present yan mga kaibigan. Dito lang tayo, magandang umaga sa ating lahat po.